Binuweltahan ng Malacanang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at tinawag ito umanong sinungaling, mahiling mag-imbento at tagagawa ng fake news. Sagot ito ng Malacanang sa naging pahayag ng dating Pangulo sa dinaluhang rally sa Mandaue City, Cebu nitong Sabado, kung saan ipinahayag nito na posibleng magdeklara umano ng martial law si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. katulad ng kanyang ama upang walang maganap na eleksyon at mapanatili ang kanyang pananatili bilang presidente. Si Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Mupusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Pareha na sa iyang tatay, magkagubot na punta. Because ang iyang buhaton, mag-declare na po martial law, pareho sa iyang papa. Pag martial law, why election, siya na po imuilis. Iyang gamiton tong gibuhat sa iyang tatay. Sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na walang batayan ang mga pahayag ni Duterte dahil kilala umano itong sinungaling at nag-iimbento ng mga kwento at gumagawa ng fake news. Matapang naman na sinagot ni bagong Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na patungo umano sa diktadurya ang tinatahak ng Marcos administration. Sa ambos interview kay Castro sa Malacanang, sinabi nitong pang-iintriga lang at salat sa ebidensya ang mga ipinahayag ng dating Pangulo na diktadurya. Sinabi dyan noon ay anong ebidensya? Paano mapapatunayan? Katulad na sinabi ko, hindi tayo pwedeng maniwala sa mga pang-iintriga lamang na walang ebidensya. At ito naman, siguro naman ay natatandaan ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, inamin niya, fiscal pa lang siya, expert na siya sa pag-intriga at pagplanta ng ebidensya. Siguro naman napatunayan na natin yan sa panahon ni Senator Leila de Lima. So ano pa ba ang ating i-expect sa dating Pangulong Duterte? Gumawa ng intriga, magplanta ng ebidensya.